Kamakailan lang, isang napakalaking buwaya ang nahuli sa bayan ng Bataraza na may tama ng baril. Mahigit 20 tao laban sa iisang buwaya. Ito ang nangyari kamakailan sa barangay Tarata sa Bataraza, Palawan, kung saan pinagtulong-tulungang ng mahigit 20 residente ang higanteng buwayang nanggagambala sa kanilang probinsya na ang haba nasa 15 feet. May naputol sa presa. Ang mga nakikipagbuno, tinalian ang buntot at ulo ng buwaya at saka sila tila nakipag-tug of war. Hoy, maglayo ka dyan, maglayo. Mas malakas pa talaga sa kalabaw. First time ko nakakita ng ganong kalaking buhaya dito sa ilog nito. Kabahan lang ako kasi araw-araw ko yung nakikita dito. Pero dahil sa bigat at lakas ng nagpupumiglas na buwaya, inabot daw ng 4 na oras ang hilahan bago ito matagumpay na naiangat mula sa ilog. Pero matapos ang tunggalian ng lakas, ang buwaya binawian ng buhay. Nadiskubre kasi ng mga otoridad na nagtamo pala ito ng 7 tama ng baril. 3 yung pumasok sa rib cage. Merong hypothesis na malapitan yung pagkakabaril sa buhaya. Sino nga ba ang mas dapat katakutan? Ang gumamit ng lakas o ang pinapairal ang dahas? Sino ang walang patumanggang pinagbabaril ang buwaya ng Bataraza? Ang una raw inatake ng buwaya ang 67 anyos na magsasakang si Juni. Sinakmal po ako doon sa baba. Kung hindi ako nakakita sa tereng, iyari talaga. Kinain ako. Kung mataas ng tubig, nakikita ko po yung buhaya na dito, nagadaan-daan. Tuwing gabi, dumadalaw raw ang buwaya sa bakuran ng kanilang bahay. Pinupuntirya ang mga alaga nilang hayop. Yun. Anong katawan niya? Putik yan. Grabe, oh. Sabi sa'yo, tatay, eh. Busog. Ay, nako. Grabe, pagkalaki-laki ang ano. Parang may phobia na ako. Minsan nakakasigaw nga ako pag tulog ako. Sa umaga naman, malahari ng ilog daw kung umasta ang buwaya. Diyan siya, siga nga yan. Kaya ko po, pinapanalangin ko noon sa Panginoon na sana masilo ko lang siya para matanggal siya dito sa lupa ko. Hanggang gabi nitong January 13. Pag sando ko ng tubig, nagulat po ako, kaya ako na ang kakainin. Kaya sinakmal na po ako. Nalitad ko yung tali ng balde, kinagat niya yung lubid. Naging ako ng tulog sa anak ko, kinalay ko sa kawayan. Hoy, maglayo ka dyan, maglayo. Kinaumagahan, naisipan nilang iangat ang buwaya sa ilog para i-turn over ito sa Palawan Council for Sustainable Development na siyang nangangasiwa sa mga nahuhuling buwaya. Masaya na po ako nang nahuli na po yung buhaya kasi wala nang nakaka-disturbo. Pero pagdating sa center, agad nadiskubre ng PCSD na ang buwaya may 7 tama ng baril sa katawan. First time kaming namatayan na while rescuing crocodile. Ang unang nakahuli sa buwaya na si Juni, itinangging siya ang nasa likod ng pamamaril. Wala po yung baril kasi hindi ko alam yun na baril. Di natulog na po ako kasi sigurado ng pagkatali ng buhaya. Gayunman, alam ko lang nung gabi kasi mayroong nagalakad-lakad. Siguro yung ibang napinsalaan ng buhaya baka nagtahimik lang na sinikrito nila. sino kaya ito? Hindi raw ito ang unang beses na may napabalitang may nabaril na buwaya sa Bataraza.
Taong 2014 nung atakihin ng buwaya ang nooy 29 anyos na asawa ni Rosina. Maglaot muna ako. Pagka alas 11 ng gabi, kinabahan na po kami kasi yung asawa ko hindi pa nakawi. Nakarinig na kami ng putok. Nakita ng mga Coast Guard, mayroon daw ginatangay ng buwaya tao. Naalala ko kasi siya. Wala na po kaming maghanap buhay sa amin. Yung anak ko nga hindi na nakapag-aral. Gusto ko kasing mahuli yung buhaya. Samantala, nag-imbestiga ang mga otoridad kung anong klasing baril ang ginamit sa pagpatay sa buwaya. Doon kami nag-base sa findings sa necropsy report na ang bala is .22 caliber. Sinimulan nila ang pagtuntun sa suspect sa pamagitan ng pagtukoy ng PNP Bataraza kung sino-sino ang mga may rehistradong armas o baril sa lugar. Meron kaya sa kanilang makikitaan ng bala na kapareho sa tama ng bala sa katawan ng buwaya. At meron ding nakapanayam ang aming team na nakita raw niya ang buwaya na duguan pa bago pa ito hinuli ng mga tao. Titingnan ko, may dugo nga lumalabas kung maghinga siya sa takliran. Narinig din daw niya ang usapan na maaaring makakapagturo kung sino ang bumaril sa buwaya. Doon ko lang narinig, bahay doon, binaril mo na. Bago pa kaumbaga, inilitan pa. Ang mainit na harapan at komprontasyon sa pangil sa pangil na pagtutuos. Baka binaril niya galit sa kapwa ng buwaya. Parang initalo ako ba? Hindi na sa pagitan ng tao at buwaya, kundi sa mga residente na mismo na di umano may nalalaman sa nangyaring walang habas na pamamaril sa buwaya. Katanungan lang sa inyo. Alam ko na yan eh. Pro ang baril ko, men. Yeah. Sa aming pagbabalik. Ito yung baril. Itinodo na ng mahigit 20 tao sa Bataraza, Palawan ang kanilang lakas sa pakikipagbuno sa nanggagambala sa kanilang lugar. Isang higanting buwaya na nasa 15 feet ang haba. Hoy, maglayo ka dyan! Maglayo! 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 Natuklasan na meron pala itong 7 tama ng bala mula sa 22 kalibre na baril. Dun sa nakabaril, I hope na iintindihan niya kung ano yung mga repercussions ng ganong action. 6 na nasa listahan ng expired na license dito sa Barangay Sumbiling. 4 po yung posibleng nandito sa kanila. Sinimulan nila ang pagtuntun sa suspect sa pamagitan ng pagtukoy ng PNP Bataraza kung sino-sino ang mga may rehistradong armas o baril sa lugar. May baril po yung parang kasama ko. May katibayan na nawala yung baril. Ngunit sa pag-iikot ng aming team sa barangay, may lalaking naglakas loob na nagbigay ng lead. Ayon kay Max, ang bumaril daw sa buwaya ang isa raw nilang kabarangay. Si Pablo, yun ang ibanggit niya. Sino nagkwento sa'yo? Sinong Johnny? Narinig niya daw, ba't binaril pa? Gitalian na nga yan, bakit gipakilaman pa? Yan ang sagot niya. Sabi bago pa kaumbaga, inilitan pa. Para makumpirma ang mga aligasyon, sinadya nila ang itinuturong posibleng bumaril sa buwaya, si Pablo. Katanungan lang sa inyo, sir. Sige, alam ko na yan eh. Ito lang sir, kasi kung alam nila kung may baril ito, pro ang baril ko, men. Yeah. Ibig sabihin may baril pala kayong dito. Yung long baril? Oo, long. Siyempre pang may konti akong pispan. Pwede makita yung bala niya? Ipinakita niya rin sa aming team ang bala ng kanyang baril. Ito yung baril. Parehas ang bala ng kanyang baril at bala sa necropsy report. Pero si Pablo, mariing itinangging siya ang bumaril sa buwaya. Kwento-kwento lang yan. Kung sino sabi, patunayan kung nakita akong nagbaril. Yung sabi ko, baka binaril niya galit sa kapwa ng buwaya. Sa mamagaling niya. Kasi yung time nga nag-away kami, tuturukan niya ko ng baril eh. Mabuti lang nga bumalagbag yung bala. Kaya lasing siya. Kaya masama ang loob ko sa kanya. Yung huli, tinaga niya ko. Pinuktok ako. Ganyan-ganyan ba? Chismis ba? Parang initalo ako ba?
ang mga opisyal ng barangay at ng PNP Bataraza na magitan na sa alitan ng dalawa. Yung sabi ko sa mga pulis, kung ako lang baril, nakita niya ko. Narinig ko na sa mga tao. Kunting pagpakumbaba sa bawat isa po sa atin. Kung ano man po yung magiging problema, kami po ay 24/7 naman ang ating opisina. We are already on the process of investigation. Under the Wildlife Act, pag napatay o na-injured deliberately ito ay may kaparusahan na 6 years to 1 day until 12 years na pagkakulong and or a fine of 100,000 to 1 million pesos. Pag nasa imminent danger na yung kalagayan ng isang tao, pwede mong saktan, pwede mong patayin. Siyempre, dapat evidence-based and may witnesses. Tao laban sa tao. Tao laban sa buwaya. Hoy, maglayo ka dyan, maglayo. Huwag namang may madihado at may lumalaban ng hindi patas. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.